Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay maaaring subaybayan gamit po ang radyo sa iba't ibang istasyon. Yan po ay mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo rin po ay pwedeng mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay nagpapasalamat siyempre sa muli na naman pagkakataon na magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito ay nais nating pag-usapan ang kahalagahan po ni Kristo. Alam niyo po, nakakalungkot na katotohanan na kapag kakapaskuhan, para bang na-eetsapuera ang Panginoon. Noong isang araw po ay meron po akong kausap tungkol sa bagay na ito. Nagbabahagi po sila ng kanilang mga karanasan sa iba't ibang mga Christmas parties at mga celebration ng Christmas. At alam niyo ho, nakakalungkot dahil sang-ayon sa kanilang mga karanasan at sang-ayon din sa ating mga obserbasyon, para bang ang nangyayari, we want to celebrate Christmas, but we don't want Christ in Christmas. Minsan po ay nabanggit ko sa isang grupo na may mga pagkakataon na para bang istorbo si Jesus sa celebration natin. Naalala kong isang ilustrasyon tungkol po sa isang mag-ina, no po, siyempre isang pamilya, yung husband and wife, yung tatay at nanay ay nagpaplano po para sa celebration ng kanilang nag-iisang anak. At ang sabi nila, mag-imbita tayo ng mga kaibigan, gawin natin sa ganitong lugar ang ating selebrasyon, tapos ganito ang magiging tema, ganito ang ating mga activities, at napakarami nilang inilista. At sobrang excited po sila. Kaya lang, bandang huli, parang naisip nila, masyado pang maliit yung ating anak. Baka mamaya mawalan tayo ng panahon sa mga kilalang bisita na nagsabing darating, hindi na natin maasikaso yung mga yon dahil nakatuon tayo sa ating anak. Ang sabi pa ho paano kaya? Baka mamaya maglikot yung ating anak. So alam niyo ho, dumating sila sa punto na wag na lang natin isama yung anak. Total, hindi pa naman niya maalala ito, wag na muna nating isama. At magtuon na lang muna tayo sa mga bisita. Bagamat yan po ay kwento lamang, pero paminsan parang ganyan ang nangyayari. Ano po? Yung bang we are too busy with other quote-unquote important people to the point that we neglect the significance of the season. At may mga times pa nga na sabi ko nga siguro kung tayo po ang tatanungin, paano natin gusto i-celebrate ang birthday natin, palagay ko po wala naman siguro meron sa atin na gugustuhin na tayo po ay merong celebration ng birthday, tapos yung mga imbitado magdadala ng regalo, pero sa halip na sa atin ibigay, sila ho ang magbigayan at kalimutan tayo. Na para bang pag tayo ay binigyan ng pagkakataong magsalita, total kaarawan naman natin, para bang mamasamain pa ng mga tao. Pero alam nyo, ganyan nga po nangyayari. We have no time for Christ. We have time for other things. We want to celebrate Christmas the way we want to celebrate Christmas, not the way God wants us to remember and celebrate Christmas. Yan po ang nakakalungkot. Kaya ako'y naniniwala na marami pong mga tao ang aalala ng Kapaskuhan pero hindi makikita ang dahilan kung bakit may Pasko. Marami pong mga tao magse-celebrate ng Christmas without being saved. Nakakalungkot, di ba? Na mismo yung pinakalayunin. Kaya bagamat
sabihin na nating palagi naman nating naririnig. Pero totoo yun Jesus is the reason for the season. Pero ang sabi ng iba, Jesus is the competition for the season. Siya ba yung para bang nakikipagkompetensya sa mga bagay na gusto nating pahalagahan, gusto nating bigyan ng ating panahon. So unawain po natin bakit mahalaga si Kristo. Ang sabi po sa John 20:30-31, marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya ang hindi naisulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng sinasaad, na maliwanag na pinapakita rito na yung mga sinulat sa Biblia ay merong derechahan at malinaw na layunin at ang layunin pong iyon ay upang ipakilala si Jesus bilang tagapagligtas at sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang purpose ng Book of John and in essence, yan din po ang purpose ng buong Biblia. Para ipakilala si Jesus. The Old Testament talks about prophecies of the coming Messiah and the Gospels in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, records the life of Jesus the Messiah and all the other epistles and writings point to Jesus as the true Messiah. Doon po nakasentro. Kaya bagamat ang Biblia ay maraming layunin at gamit, pwede siyang maging book of inspiration, di ba? Nahahamon tayo, we get motivation, encouragement. Pwede siyang maging book of instruction, sinasabi sa atin anong gagawin, paano mamuhay, anong kailangan nating ikilos o paano tayo gagawa ng desisyon. At pwede rin po ito maging book of information, giving us a lot of details about the life, the custom, the situation during the time of Jesus or even in the older times. Pero ang bottom line, the main purpose is to lead us to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya mapapansin nyo, pagdating po sa kaligtasan, napaka-sentral ni Kristo. Na pag binago mo yung katuruan tungkol kay Kristo, pag inalis mo si Kristo sa senaryo, ay hindi mo na talaga maiintindihan ang kaligtasan. Bakit po? Kasi pag pinag-uusapan po ang kaligtasan, tandaan nyo, merong dalawang bagay po na kailangan nating i-consider. Una, tingnan po natin ang katayuan ng Diyos. Let's remember who God is and let us remember who we are. Kadalasan po, kaya nagkakaroon ng confusion pagdating sa salvation, we forget who God is and we forget who we are. Or, yung ating pagkaunawa tungkol sa Diyos at pagkaunawa tungkol sa sarili ay malayong malayo sa sinasabi ng Biblia tungkol sa atin. Ang Diyos po ay banal, ang tao po ay makasalanan, ang tao po ay walang kapasidad para abutin ang Diyos. Pero ang Diyos po ay pag-ibig, kaya umabot siya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay kay Kristo sa atin upang sa ating pagsampalataya kay Kristo, tayo po ay magtamasa ng buhay na walang hanggan. Yan po ang napakahalaga dyan. Kaya mapapansin nyo, pag inalis nyo si Kristo, sino ngayon ang mag-uugnay sa atin sa Diyos? Tayo po ay nagkasala laban sa Diyos at dahil ang Diyos ay banal, hindi po pwedeng i-cancel lamang at kalimutan na natin ang kasalanan. Hindi po. Justice must be satisfied. So nangangahulugan po ito na kailangan ay merong parusahan para po sa ating ikaliligtas. At yan nga po ang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinadala. Siya po ang nagkatawang tao upang mag-alay ng kanyang buhay bilang hain para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Alam nyo, higit pa nga doon ang ginawa ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay tinuturing din na great high priest. At napakaganda po niyan. Ang ibig sabihin niyan, siya po ang namamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. Kaya ang sabi rito sa Hebreo chapter 2 verse 16 to verse 18. Kaya malinaw na hindi ang mga anghel ang tinutulungan ni Jesus kundi ang lahi ni Abraham. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan magkatawang tao ni Jesus
upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat, na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap nang tuksohin siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Napakaganda po ng talatang ito kasi paalala sa atin ito na ang Diyos natin, bagamat alam niya ang lahat, pero pag sinabi pong nagkatawang tao si Jesus, dumanas ng ating mga pinagdadaanan, hindi lang po niya alam sa kanyang isip ang tungkol sa ating kalagayan, naunawaan niya po ito dahil kanyang naranasan. Kaya nga di ho ba sa ating panahon, meron tayong mga kung tawagin ay representatives sa government, di po ba? At yung mga representatives natin na ito, napakahalaga ng kanilang role dahil kung susundin natin ang pinakadiwa talaga kung bakit sila nasa kanilang posisyon ay upang ang boses ng tao ay dalhin nila sa gobyerno at ang boses ng gobyerno ay dalhin nila sa kanilang nasasakupan. So pag hindi nila kayang i-represent ng tama dahil hindi naman nila naintindihan ang pinagdadaanan ng kanilang nasasakupan ay mahinang klase po yun. Kasi ibig sabihin ay wala silang kamalay-malay sa kalagayan, sa sitwasyon ng mga tao na kanilang nire-represent. Kaya nga, di ho ba, paminsan may mga hamon Yung hamon na kung ano yung pinagdadaanan ng iyong nasasakupan, pagdaanan mo rin. Kung nahihirapan sila mag-commute ka ng maranasan mo. Kung nahihirapan sila sa kanilang kalagayan dahil binabaha, subukan mong tumira at dumaan sa kanilang mga tinitirahan at dinadaanan para makita mo kung ano ang kanilang bigat na pasanin. Kaya ko po nasabi yan mga kapatid dahil dito natin makikita yung kagandahan ng katayuan ni Kristo. Dahil siya po ay nagkatawang tao, nare-represent niya tayo sa Diyos. At the same time, dahil siya nga po ay tunay na Diyos, ay nare-represent naman niya ang Diyos sa tao. Pero hindi po doon nagtatapos. Dito po sa sinasabi naman sa Hebreo chapter 4, verse 14 hanggang verse 16. Ang sabi ho ng talata, kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos upang matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Napakaganda, no? Na nililinaw sa atin sa passage na ito na ang Diyos po natin ay nagkatawang tao at sabi nga rito, nadarama ng ating punong pari ang kahinaan natin dahil naranasan niya ang mga pagsubok na dumarating sa atin. At ang sabi po rito, dahil naunawaan tayo ng Diyos at dahil sa alay ni Kristo, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa trono ng maawaing Diyos. So there is now that invitation to come to the very presence of God. Dahil po sa katotohanan na si Jesus ay nagbigay daan para tayo po ay makapasok sa langit. Kaya tayo po ay dapat talagang magtuon sa napakahalagang mensahe na ito. Kaya masasabi ko po na madalas nakakalungkot kasi yung bang ang Pasko ginawa na nating tungkol sa kung ano-anong bagay, no? Nandiyan po ang komersyalismo, Santa Claus, regalo, parties, at kung ano-ano pang mga presentation na hindi naman natin sinasabi na ang mga ito totally masama. Ang sinasabi lang natin that many times we major on the minor and we forget to focus on what is truly important. Nakakalimutan nating magtuon sa lalong mahalaga at yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang challenge po rito mga kapatid, talagang isipin natin, paano kaya kung wala ang Panginoong Jesus? Paano tayo maliligtas? Wala hong ibang kaparaanan. Sinasabi nga po sa Galatians 2:21,
Kung kaya daw po nating maligtas at maging matuwid sa pamamagitan ng ating gawa, there was no need for Christ to die. So yung centrality ng ating Panginoon sa Kapaskuhan, yung importance ng ating Panginoon sa Kapaskuhan, hindi natin pwedeng alisin. Nag-imbento ko ng isang senaryo, no? Ano ho kaya kung namatay ka, tapos bago ka papasukin sa langit, be-verify muna kung para doon ka nga. At halimbawang tanungin ka sa bukana, at ang tanong ay ganito, sa dinami-daming mga celebration ng Christmas o yung mga tinatawag na Christmas party na iyong nadaluhan, ang tanong ilan doon ang masasabi mong nakilala mo talaga si Jesus? Baka mamaya ho Christmas party rito, kain doon, kain dito, punta ron, lahat sinalihan, lahat dinaluhan, reunion, Christmas party, sari-sari. Tapos pagdating sa harapan ng Diyos, wala ka palang kaligtasan. Hindi ba? Nakalungkot yun. Bakit? Kasi nangangahulugan po yun, na-miss natin yung point. Kaya nga, naalala ko yung sinabi dun sa original Greek word, yung word na anti, it means two things. One, it's either against. So may mga kumukontra sa paniniwala, kaya nahirapan tayong unawain, intindihin ang mga paniniwala. Pangalawa, yung tinatawag na replacement or instead of. So when you say anti, it means you are against or sometimes instead of. They offer a replacement. So ang epekto, it's the same. Either yanigin ang pananampalataya mo dahil kinontra, o linlangin ka na hindi mo makita ang dapat mong panampalatayanan dahil natangay ka ng ibang mga kaisipan. Di ba? Kaya pag hindi tayo malalim sa pagkaunawa sa sinasabi ng Biblia tungkol po kay Jesus at hindi natin ito pinaniwalaan, we may celebrate Christmas without benefiting from the true reason why Jesus came. And that is to offer His life as a ransom for many. Walang pwedeng pumalit sa ating Panginoon. Tingnan natin ang mga dahilan. Bakit? Una, yung tinatawag na virgin birth. Si Jesus po ay sinilang at yung kanyang unique birth, virgin birth, ay nagpapakita sa atin na yung tao na makasalanan, kagaya po natin, hindi po ganito ang Panginoon. He became human, but He was not tainted by the original sin. Hindi po siya nadamay ng inherited sin or guilt dahil hindi po siya katulad natin in a way na tayo po ay naging bunga ng pagsasama ng ating mga magulang. Pero yung virgin birth na yon allowed Him to become human without the original sin. Pangalawang bagay po, aside from the virgin birth, makikita natin yung mga prophecies sa Old Testament. Alam niyo sa Book of John, too many to mention, at saka sa Matthew, especially sa Matthew, pag binasa niyo yung chapter 1, chapter 2, chapter 3, paulit-ulit po dyan yung phrase o kataga na nagsasabing, this happened to fulfill what was written by the prophet in, and then they will mention a passage in the Old Testament. So mapapansin niyo po, yung fulfillment ng mga prophecies na ito gives credibility to Jesus. Sa panahon natin ngayon, maraming instead of, mga claimants na sila ang tagapagligtas, ang kanilang paniniwala ang daan sa kaligtasan. If you reduce the role of Jesus in salvation, or if you remove Jesus from the doctrine of salvation and replace it with works or other means, then you're missing the point. There is no salvation apart from Jesus. Siya lang po ang bukod tangi na daan sa kaligtasan at tanging sa kanyang ginawa tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga, ito nga ang nakakalungkot na realidad, Libreng binibigay ang kaligtasan because Jesus paid the price. Pero ang tao, tila hindi makita yan, hindi maintindihan, hindi maunawaan. Hindi natin matanggap yung binibigay ng Panginoon. Gusto natin yung pinagsisikapan natin kahit sinasabi naman ng Biblia na wala ho tayong magagawa para matanggap ang kaligtasang ito, liban na lamang
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lang matatagpuan. Siya lamang ang bukod tanging kaparaanan. Kaya ngayon hong Kapaskuhan, no, as we approach Christmas, as we remember Christmas, naway maging hamon para sa atin ito. Una, kung wala ka pang pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, napaka-importante na pag-isipan mo ito. Si Jesus ay pinadala upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos natin sa kasalanan. Siya lamang ang qualified na gawin ito, kaya siya lamang ang bukod tanging tagapagligtas. Wala nang iba at yung kanyang binigay na kaligtasan ay sapat, hindi na po kailangang dagdagan. Supisyente, sapat, siya po ang daan sa kaligtasan. Pangalawang bagay po na mahalaga din nating alalahanin at tandaan. Ang panahon ng pagkilala sa Panginoon ay sa mundong ito. Not after you die. Kasi ang akala ng iba, pag namatay tayo, meron pang chance. Wala na po. Sinasabi sa Hebrews 9:27, it is appointed for a man to live once and after that is judgment. So ibig sabihin ay dito sa buhay na ito ang pagkakataon. Pangatlong bagay po at napakahalaga, kung sa tingin mo ikaw ay masyadong mabait o matuwid at hindi mo kailangan ng tagapagligtas, nagkakamali ka. Na si Jesus ay pinadala, alam ng Diyos, hindi natin kaya. That's why He made a way. And Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sa Kanya lamang, siya po ang tanging daan sa kaligtasan. Kung inaakala mo naman na masyado kang masama at hindi ka na pwedeng maligtas, nagkakamali ka. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, yung ginawa ni Jesus ay sapat sa ating kasalanan. Walang kasalanang masyadong masama na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang ginawa ni Jesus ay makapangyarihan at sapat sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Good news, di ba? Bakit good news? Because we have a message that talks about a God who loves us. At dahil mahal niya tayo, pinadala niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo upang isilang, magkatawang tao, maunawaan ang ating mga pinagdadaanan at higit sa lahat bilang tao ialay ang kanyang buhay para sa ating kasalanan upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Imposibleng abutin ng Diyos kung tayo ang gagawa ng paraan. Pero posible na magkaroon ng relasyon sa Diyos dahil ang Diyos ang gumawa ng paraan nang ipadala si Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya nawa, as we remember Christmas, let us not forget the main reason for the season, and that is Jesus Christ. He came, He was born, so that eventually He can offer His life as a ransom for many. Nawa po ay naging makabuluhan, mapagpala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Muli mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.